Pinaimbestigahan sa kanila yung kwarto. May report daw kasi ng robbery. Sinek nila ang mga pinto kung may sign ng break-in. Pati mga kahinahinalang gamit sa sahig, iniisa-isa na lang tignan. At nung pagpasok nila sa loob, parang may narinig silang kakaiba. Matagal na namin gustong subukan ni Kureha tong Kandu. Hindi para pilitin siyang mamili ng magiging trabaho niya. Curious lang kami kung alin ang pinaka-ma-enjoy niya. Marami-rami rin pala yung mga pumunta dahil summer vacation na ngayon. Bali pagpasok pa lang sinalubong na kami agad nitong mascot. Feeling ko ginagawa nila to para mabawasan yung kaba ng mga bata. At mas maging relaxed din sila. 2:40 PM kami pinapasok pero magsa-start pa lang yung mga trabaho ng 3 PM. May oras silang maglibot-libot para makita kung anong trabaho gusto nilang subukan. Dito muna kami tumambay sa parang food court. Diyan na rin pala kinakain yung mga pagkain na sila mismong gumawa. Habang naglalakad-lakad kami, nadaanan namin tong ice cream shop. Gusto daw niya subukan dito. Pero feeling ko gusto lang niyang kumain ng ice cream eh. Ako pa inutakan niya. Pagsapit ng alas 3 start agad ang trabaho. Pinasuot muna sila ng uniform para mas ramdam yung experience. Mukhang kinakabahan pa nga siya dito dahil wala pa siyang kung anong ipapagawa sa kanya. Tulad ng mga normal na trabaho, ino-orient muna sila ng maigi bago magsimula. Ang nakakatuwa pa, totoong companies talaga yung mga nandito. Kaya pati company values tinuturo rin nila sa mga bata eh. Pagkatapos ng orientation, oras na para kunin nila yung mga order. At si Mami ang unang naging customer ni Kureha. Tingnan nyo kung gaano siya kagalang. Yuko ng yuko. Kanino pa ba mana yan, di ba? Ready na silang mag-prepare ng mga order. Pero bago ang lahat, kailangan muna nilang mag-sanitize ng kamay. At finally, sinimulan nila ang paghahanda ng ice cream. Isa-isa nilang nilagay yung mga toppings na in-order ng customer. Pagkatapos, hinalo at nilagay sa cup. Nagkamali pa nga siya dito eh. Hindi naman umorder ng strawberry topping si Mami. O di ba? Sabi ko sa inyo, may masamang balak yan eh. Siya kasi ang kakain yan mamaya. Dito na nila ibibigay yung mga order ng customers. Ay, pinahawak lang pala. Pero pinatikim naman kami kaya okay na rin. Pagkatapos ng trabaho, binigyan din sila ng sahod na pwede nilang ipanggastos sa loob ng Kandu. Tuwang-tuwa si Kureha sa sahod niya, pero mas natuwa yata siya dahil pwede na niyang kainin yung ice cream. Si Ruko naman, umiyak. Gusto pa niyang humingi. Nabitin kasi pinatikim lang sa kanya. Pagkatapos ng ice cream shop, hairstylist naman ang sinubukan niya. Pareho lang din ang proseso. May orientation muna bago magsimula. Dito na subukan yung creativity niya. Habang pinapanood ko siya, ewan ko ba, parang nakakalimutan kung laro lang to. Sobrang seryoso niya kasi. Kahit medyo sumobra yata yung accessories na nilagay niya sa mannequin. Pagkatapos tumanggap ng sahod, food break muna. Mahaba rin kasi ang bawat trabaho eh. Mga 30 to 45 minutes din. Kaya gutom na siya. Si Ruka naman, umiyak na naman. Naagawan kasi siya ng pasta. Kanina pa namin siya pinapakain, ayaw naman. Nung si ate na yung binigyan, ayun, biglang gusto na rin niya. Pagkatapos kumain sa Kratchi naman siya nagtrabaho. Tama bang basa ko dito? Kratchi? Excited siyang subukan to kasi sila yung gumawa ng paborito niyang snacks. Bali, pinagawa sila ng sarili nilang custom snack. Hindi ko na ganong nakunan kasi sinamahan ko si Ruka maglakad-lakad. Medyo nainip ata siya kasi di pa siya pwede magtrabaho. Pagbalik namin, tapos na pala sila. At proud na proud niyang pinakita kay Mami yung ginawa niya habang kinakwenta kung magano ng pinaldo niya. Tapos, diretso naman agad sa susunod na trabaho. Ngayon naman, hikoshiyasang, yung mga naglilipat ng bahay. Bago sila magbuhat, pinastretching muna sila. Sa totoong buhay, ganun din kasi. Hindi pwedeng buhat agad. O nga pala, yan din yung company na kinuha namin nung lumipat kami ng bahay. Kaya siguro pinili niya to, kahit puro boys yung mga kasabay niya. Ang cute rin panoorin kasi kailangan talaga nilang magtulungan para matapos yung trabaho. Habang pinapanood ko sila, naalala ko yung anime na Cells at Work. Sinong nakapanood na nun? Sunod naman, security personnel. Ito pala yung favorite niya sa buong araw. Akala ko yung ice cream ang mananalo eh. Imagine, hindi pa niya alam kung anong trabaho ng security. Wala rin siyang idea kung anong mangyayari. Pero game lang siya. Pero nung pinapasok sila sa kwarto na to, dito na nagsimula ang mission. Pinaimbestigahan sa kanila yung kwarto. May report daw kasi ng robbery. Sinek nila ang mga pinto kung may sign ng break-in. Pati mga kahinahinalang gamit sa sahig, iniisa-isa na lang tignan. At nung pagpasok nila sa loob, parang may narinig silang kakaiba. At nung chinek nila, may tao sa loob. Tumakbo agad palabas. Pero hindi nagpahuli ang mga batang security natin. Hinabol nila at tinanong kung anong ginagawa niya dun sa bahay. Pero ayaw makipag-cooperate ng suspect. Kaya humingi na sila ng tulong sa mga pulis. At ayun, nahuli na rin ang suspect. Siguro naging paborito niya rin to hindi lang dahil may habulan. Feeling ko nagustuhan niya rin dahil may mission talaga silang tinapos. Kitang-kita naman sa mukha niya kung gaano siya kasaya pagkatapos. Pero hindi pa dun natatapos ang trabaho nila. Tinuruan din sila kung paano gumamit ng AED at kung paano mag-CPR. Na-impress nga ako dito eh. Hindi ko na-expect na pati basic life-saving skills. Ituturo rin pala nila sa mga bata. After ng security job, food break muna ulit. Umorder kami ng pizza na sila rin ang gagawa. At ayun, umiyak na naman si Ruka.
Gusto rin daw niyang gumawa ng pizza. Pinag-order na rin namin. Kawawa naman eh. Tuwang-tawa siya bigla oh. Ang kaso lang, parang di na pizza yung nagawa niya. Okonomiyaki na yata to. Ayan pala ang kinalabasan ng mga ginawa nila. Aray kuruka. Yung staff na piling na lang sa ginawa niya eh. Ang pinakalas na trabaho naman ni Korea ay bumbero. Halos 4 na oras na siyang nagtatrabaho pero hindi pa rin halatang pagod. Feeling ko na-excite rin siya kasi first time niya magsuot ng VR goggles. Hindi ko lang nakuhanan pero umiyak ulit si Ruka dyan. Gustong gusto niya kasi sa mga bumbero. Kaya after ni ate sa trabaho, dilibre niya si Ruka sa nail art para hindi na umiyak. Nakakatuwa lang kasi nagagamit talaga nila yung kinikita nila. Bago umuwi, dumaan muna kami sa souvenir shop. Si Ruka kala mo nagtrabaho eh. Nakikikuha rin. Hindi nga kami nakabili para sa kanya eh. Ubus na pala yung naipon ni ate. Anyways, kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa panonood. Hindi ko talaga ina-expect na security personnel yung magiging favorite niya. Akala ko talaga ice cream ang pipiliin eh. Ano sa tingin niyo sa experience na to? Dadalhin niyo rin ba mga anak niyo dito kung sakali?